Ramil Madriaga na to eh. Nabibwisit talaga ako. Hindi pa naman ako nakainom ng losartan. Pero partner ha, magsingit ko lang, mabigat ha, dinalaw ni Delima. O, dinalaw pa ni Dilima. Oo. Kaya hindi na daw Jonel, Ramil. Dahil nauuso bigla ngayong panahon na ito yung pagde-deliver ng 1 billion. Dati wala kang maririnig. Ngayon bigla na lang si Mr. Madriaga nagdeklara, I delivered 1 billion pesos and the delivery was verified through call to me by President Duterte himself. Sa tagal po namin sa Malacanang bilang undersecretary, assistant secretary, pamilya namin naging kongresista, at sa dami ng pagre-report namin sa Davao at sa Malacanang, si Pangulong Duterte po, inuutos lamang niya kina Secretary Bongo at sa PMS, pag merong tatawagan na cabinet secretary, kongresista at mga opisyal ng armed forces, Bong, patawagan si sabihan ganon. Hindi naghahawak ng cellphone yan dahil matanda na si Pangulong Duterte, nakakatamad mag-type. Inuutos lang yan. Para sabihin mo, nag-deliver ka ng 1 billion, tapos tinawagan ka ni Pangulong Duterte kung okay na yung delivery, putang ina mo. Lastly, masabi ko sa'yo, Mr. Madriaga, ang dami mong kaso ng kidnapping for ransom, kaya ka nakakulong. Yung dinedeklara mo na San Sebastian Law ka, ano ngayon? Grade 6 lang si Vice President nung nandun ka. 12 years old. So lahat ng claims mo ngayon, alam namin, either inventong-invento mo o pine-pressure ka para i-file mo yan sa ombudsman na final mo nung isang araw, lahat yung kalokohan. Tang ina mo. Ito, banggitin ko lang po ng mabilis sa inyo ha. Kami sa Duterte Youth Party List, more than 10 years na namin kasama si Mayor Sara Duterte, Mayor Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, Pangulong Rodrigo Duterte. Pag kami napunta sa Davao o sa Malacanang o sa mga opisina nila, normally, kami, hindi agad namin kilala yung mga abogado doon, mga politiko, pero kilala kami, Yusek Cardema, Congresswoman Cardema, binabati kami. Pero, pagpatungkol sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, mga PSG, VP PSG, mga nakadetail sa Malacanang sa Davao, kilala namin karamihan yan. Kasi pag napunta kami doon, sasaludo pa yan. Sir, kamusta po? Idol po namin kayo, laban lang po sa NPA. Kasi nga, kami lumalaban sa Kongreso, laban sa NPA. Kaya, karamihan ng mga security detail ng Pangulo sa PSG at ni Vice President Sara Duterte sa VP PSG, kahit nung mayor pa siya sa Davao City, kilala namin karamihan yan. Paano nangyari na nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka pa sa Intelligence Service Armed Forces of the Philippines? Hindi ka nga parte ng AFP eh. Wala siyang ranggo sa Armed Forces kahit private o corporal. Wala siyang ranggo sa PNP kahit patrolman. Hindi siya parte ng mga tropa ng gobyerno, pero sinasabi niya na nagtatrabaho siya sa Armed Forces of the Philippines at sa NSC. Pangalawa, I worked in the NSC NBI from 2018 to 2020. Paano nangyari nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka rin sa NBI under ng DOJ doon sa 2 taon na yon? Anybody na familiar sa government service, alam nyo na agad sinungaling eh. Pangatlo, from 2018 to 2021, I work in the NSC, National Security Council, PSG, Presidential Security Group, and GHQ, General Headquarters. Ano yun? Yun rin yung same date nung nagtatrabaho ko sa NBI. So nagtatrabaho siya sa 4 na ahensya ng gobyerno, imposible yun. When you work in the PSG, separate unit ka na ng armed forces. Kasi pag nagkaroon ng kaguluhan sa bansa, nakadepensa lang kayo sa Pangulo. So yung sinasabi niya, nagtatrabaho siya sa PSG, sa GHQ, sa Camp Aguinaldo, sa NSC, sa Viluna, at sa NBI, sa Maynila, sabay-sabay, dun pa lang makita nun niya na abnormal tong tao na to. Talagang ma-high blood ka sa pangatlo. At the start of the 2016 election campaign, then Congressman Roy Logoles introduced me to the Duterte family to provide political and security advice. Pare, mapapainom talaga ako ng losartan eh.
Una, si Congressman Roy Logoles, yung binanggit niya, patay na, kaya hindi mo ma-verify kay Roy Logoles. Pero nagsalita si Malu Tiquia, Chief of Staff ni Roy Logoles, hindi rin daw niya kilala yan. O, dun pa lang, di ba? Pangalawa, inirekomenda ka nung patay na congressman sa Duterte family para ikaw ang mag-provide ng political and security advice kay Mayor Duterte. Pare, veteran politicians yung mga Duterte. Ang tatay ni Pangulong Duterte, gobernador na 1950s, 1960s. Cabinet secretary na 1970s. Ang anak, mayor, long-term, naging congressman, naging presidente pa. Tapos, ikaw ang magbibigay ng political advice dito sa political family na ito. Tapos sinasabi mo dito, ikaw rin ang pinagbibigay ng security advice. Sa dami ng general ng Armed Forces of the Philippines na na-assign sa Task Force Davao, ikaw na walang ranggo sa AFP o PNP, ikaw ang magbibigay ng military advice. Oh, I was also assigned to form groups that would support President Duterte's candidacy for president. Yan yung mga isang tao lang nag-volunteer ako tapos sinasabi na niya siya na yung nagtumulong, di ba? When Duterte was elected president, he ordered me to serve as counterintelligence agent for the National Security Council. Talaga namang Police, kontrolado mo kung may baseball bat ka nga naman talaga, mapapalo mo sa ngipin at sa pagmumukha niya to eh. Nung naging presidente si Duterte, inutusan ka. Dapat hindi mo Masabi ko sa inyo, yan. ang presidente ng Pilipinas, napakaraming sekretary, napakaraming undersecretary, napakaraming assistant secretary, at napakaraming general sa Armed Forces at sa PNP. Maliban pa sa napakaraming opisyal galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo sa AFP at PNP, ikaw ang inutusan for counterintelligence. Putang ina. Pangatlo, during that time also, I was instructed to provide intelligence information for President Duterte's Oplan Double Barrel. Nandiyan si Chief PNP Bato, graduate ng Philippine Military Academy at napakadaming graduate ng Philippine National Police Academy, FBI Academy sa US. Ikaw ang inutusan ng presidente mag-lead sa intelligence information? Putang ina talaga, mapapamura ka talaga. Sometime in 2018, I was formally assigned by President Duterte to work for the Presidential Security Group. Masabi ko sa inyo, kahit pulis at sundalo ka, kahit graduate ka ng Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy o Officer Candidate School, hindi ka agad makakapasok ng PSG kung hindi ka mag-VIP training sa PSG mismo. Wala dyan yung mag-outsource sila na, ayun, pwede yung nagtitinda, mukha kasi nagtitinda ng ano to sa kanto eh. Ito, pwede na tong PSG. Paano mangyari yun? Di ba? O, pang-apat, in 2018, I was introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, and likewise tasked by the President to provide intelligence gathering involving politics, law, to Mayor Sara Duterte. Abogado yun. Siya bagsak. Pare, abogado si Rodrigo Duterte, abogado si Sara Duterte. Bagsak sa bar eh. Napakaraming abogadong nakapaligid sa kanila. Yung bagsak sa Ikaw ang inutusan mag-provide ng legal advice kay Sara Duterte. Alam mo talagang sinungaling eh. And also, intelligence regarding politics. Ikaw na hindi pa nananalo kahit barangay chairman, ikaw ang magpo-provide ng political advice sa mga veteran politicians, mga Duterte. When Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group. Walang nga. Sa dami-dami ng general ng Armed Forces at PNP at mga opisyal na nakapaligid sa kanila galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo, ikaw ang pinag-form ng Vice Presidential Security Group. Pare, kahit colonel ako, kahit general tong mga katabi ko, hindi kami makakapag-form ng isang unit ng Armed Forces kung hindi kami inutusan ng DND. And that is the truth. Si Secretary Lorenzana noon at si AFP Chief of Staff Centino ang nag-form ng Vice Presidential Security Group para pag alis nila,
merong separate unit na magpoprotekta sa Vice President. Hindi ikaw, Mr. Madriaga. Colonel Nolasco, who was the head of the Presidential Security Group Training School, was my student. Yung head ng PSG school, estudyante mo, saan mo estudyante? Siya na nga ang head ng school. I was introduced, I recommended Colonel Raymond Lachica to head the VP PSG. Kahit nga general ka, magrekomenda ka, hindi ka basta papansinin agad ng PSG eh. Sino ka para mag-recommend? Insane yan. Alright mga kababayan, mag-re-react na naman tayo dito no, sa mga banat ngayon ni Chairman Ronald Cardema mga kababayan. No? Iniisa-isa niya itong mga palpak na mga pinagsasabi ni Ramil Madriaga dito sa kanyang affidavit na dinadawit niya itong si VP Sara Duterte mga kababayan. No? Na siya daw yung bagman. No? Nag-deliver daw po siya ng 1 billion para dito kay VP Sara mga kababayan. No? Around December, pero hindi niya alam ang pitsa mga kababayan, anong date. Particularly in December, pero alam niya yung oras, no? 1:30 or around 1:30 PM daw nung December 2022, meron daw delivery ng 1 billion para kay VP Sara mga kababayan. Grabe itong mga pakana ngayon ni Ramil Madriaga, no? Parang gumagaya siya dito kay Saldico mga kababayan, dito sa binubulgar ni Saldico na di umano'y nag-deliver siya ng billion no? Dito kay House Speaker or dating House Speaker Martin Romualdez at kay PBBM mismo mga kabayan. So ganito yung script na ginagaya ngayon ni Ramil Madriaga para idawit nga itong si VP Sara Duterte, no? So sa tingin ko naman talaga hindi ito magpo-prosper, no? Sa ditong statement pa lang niya mga kababayan. Iwan ko lang kung hanggang saan aabot itong kanyang mga pinagsasabi, itong kanyang mga allegation na ngayon ay nandyan sila Dilima, yung mga anti-Duterte ay talagang nakapaligid na kay Ramil Madriaga, no? At hindi ko alam kung ano ang kapalit nito mga kababayan, no? Pero for sure meron pong kapalit itong kanyang pagsasalita, no? Pagdawit kay VP Sara Duterte, no? Meron po itong kapalit, meron yan talaga yan mga kababayan, hindi pwedeng walang kapalit yan. Hindi magsasalita itong nakakulong mga kababayan, no? Imagine nyo, nakakulong yan ngayon si Ramil Madriaga dahil sa kasong kidnapping mga kababayan, no? Very serious po yan na kaso, no? At pagkakalam ko non-billable po yan mga kababayan, no? At di ko alam kung anong kapalit niyan, no? Baka kalayaan niya siguro pag if ever na ano nila dito si VP Sara, kung mapabagsak nila dito si VP Sara dahil dito sa mga pinagsasabi ni Ramil Madriaga sa kanyang affidavit mga kababayan, no? At mismong mga taga AFP, no? At PNP, hindi nga po kilala itong si Ramil Madriaga na nagsasabi dito or pinagsasabi niya na siya yung inatasan para buuhin itong Vice President Security Group mga kababayan, no? Pati si Colonel Raymond Lachica, hindi nga po siya kilala mga kababayan, no? Pati itong si Chairman Cardema na ano rin mga kababayan, no? Matagal po siya nagtrabaho dito sa mga Duterte, pabalik-balik sila sa Davao, hindi nga po kilala nila itong si Ramil Madriaga mga kababayan, no? At nakikita lang natin to na inaresto dahil sa mga ginagawa niyang kalokohan mga kababayan. Imaginein mo yung ginagawa mo, kidnap for ransom para sa pangkabuhayan, no? Talaga namang makukulong ka dyan, no? Very serious po yan yung krimen na yan, no? At si Atty. Roque nga, meron pong statement din dyan na siya yung private prosecutor, no? Siya yung dahilan bakit nakakulong itong si Ramil Madriaga. Sa tingin ko ay binalikan nito mga kababayan, no? Babalikan nito si Atty. Harry Roque kasi kalaban na po siya ngayon ng administration at kalaban din siya ng mga dilawan, itong mga kumukup-kup ngayon sa kanya, no? Si Dilima ay to the rescue na at iba pa dyan mga kababayan, no? Susunod pa yung iba dyan. Full force yun yung lahat ng mga anti-Duterte, no? Kasi may nakita silang siguro nakikita nila may potential itong si Ramil Madriaga para pabagsakin nga si VP Sara, no? At kahit papaano ay masira talaga siya sa taong bayan dahil palapit na ang 2028 presidential election mga kababayan, no? At hindi lang yan, no? Meron pang isang impeachment, panibagong impeachment ang ihahain sa kanya by February 2026 kasi mag-lapse na yung isang taon na 1 year ban, no? Ng impeachment case laban kay BP
ay ngayon may isang tao silang ginagamit dito para sirain, no, si VP Sara Duterte, mga kababayan, no, at talagang hindi po sila titigil, mga kababayan, hanggat hindi matatapos itong 2028, no, yung pag-filing or itong filing ng certificate of candidacy sa 2028 presidential election, at talagang gagawin nila ang lahat, mga kababayan, para sa aking opinion, no, gagawin nila ang lahat na hindi lang po si VP Sara talaga makatakbo sa 2028 presidential election, no, at iwan ko ano pong kinakatakutan nila, mga kababayan, no, at hindi ko rin din alam kung saan mapunta ito, no, kung if ever manalo si VP Sara Duterte, mga kababayan, no, kung saan pupulutin itong mga lahat na mga umaatake ngayon, lalo na itong pinaka ano na talaga, mga kababayan, no, sa palagay ko ang pinaka-serious talaga na ginagawa nila itong pag bit-bit nga nila kay dating Pangulong Duterte doon sa Dahig, mga kababayan, sa ICC, at mismo yung opisina ng presidente ang nagbayad no ng private jet para ihatid itong dating Pangulo sa the Netherlands, mga kababayan, no, at for sure talaga meron pong kaso yan, mga kababayan, no, kasi hindi nga po dumaan sa due process, hindi po pinadaan dito sa korte, ni walang korte dito sa Pilipinas ang sang-ayon, no, or hindi nga dumaan talaga dito sa kahit sa Supreme Court, hindi na po nila hinintay yung petition, no, ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte, ay hindi po talaga nila pinayagan, mga kababayan, no, at lalong-lalo na nung nandun si VP Sara Duterte na mismong anak, no, doon sa airport nung panahon na iyon, hindi po siya pinayagan na makapasok, mga kababayan, no. Bawal po yan sa batas kasi immediate family pwedeng pumunta doon, no, at isa pa dyan yung council, at yung immediate family pwedeng pumunta doon, no, lumapit doon kay dating Pangulong Duterte, pero hindi po talaga pinayagan. So yan pa lang, mga kababayan, wala talagang due process nung mga panahon na iyon, at itong ICC ngayon ay tila may karma na or nakarma na, mga kababayan, dahil dito sa ginawang sanction ng Amerika, no, na freeze yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga assets ng mga opisyalis ng ICC, at pati ito mga mismong judges, mga kababayan, ngayon, no, at meron pang isa, yung Russia ay meron din pong warrant doon sa mga taga-ICC din, mga kababayan, at balita ko rin yung Great Britain ay baka mag-ano rin sila ng yung funding, baka hindi na po sila bigyan ng funding, no, dito dahil sa kay dito yata, no, sa presidente ng Israel naman yung dahilan, mga kababayan. So balik tayo dito sa Pilipinas, mga kababayan. Ito mga pinagsasabi ngayon sa affidavit ni Ramil Madriaga na iniisa-isa ni Congressman or ni Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List, no, na talagang hindi totoo, mga kababayan, gawa-gawa lang po ito ni Ramil Madriaga, no, at naniwala rin po ako dyan, mga kababayan, dahil pilit talaga nilang ginagaya itong mga script ngayon, no, itong script nila dito sa mga current na nangyayari sa administration, mga kababayan, dito sa flood control corruption, yung deliveries of 1 billion, ginagaya niya lang, tapos pilit niyang didikit talaga niya na close sila ni VP Sara, mga kababayan, no, at dinideny na po yan ng pamilya Duterte na hindi nila kilala yan, si Ramil Madriaga, no, at maski itong mga opisyalis ng AFP at PNP na kiniklim niyang parte siya, at siya yung bumuo ng PSG or Vice President Security Group, hindi nga po siya kilala, mga kababayan. At sa aking palagay din, no, meron pong group effort dito, mga kababayan, sa likod ni Ramil Madriaga dito sa kanyang paglitaw, no, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa statement ngayon ni Chairman Ronald Cardema, no, dito po sa mga pinagsasabi ni Ramil Madriaga, mga kababayan, no? Sa tingin nyo pa ba ay maniwala pa kaya ang taong bayan, no, dito sa kanilang mga ginagawang issue laban kay VP Sara, no, mga kababayan? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.